Isang pinagpalang hapon po, mga kapatid, mga KKB, mga young adults at lahat ng mga Kristiyano kabataan all over the Philippines, all over the world. Bago ko po isimula ang ating pag-aralan sa hapon ito, please don't forget to subscribe on my YouTube channel. Sa, na please i-share nyo po ang aking o panuorin o i-share nyo ang aking sa susunod na share ng aking pagbabagi ng salita ng Panginoon. At please don't forget to follow on my TikTok account na para dun nyo i-share at dun nyo i-like nyo po at i-share nyo po ang aking pagbabahagi ng salita ng Panginoon. At ganoon din sa mga previous episodes sa aking YouTube channel at sa aking TikTok account. Ang ating pag-usapan ngayong hapon ay mahalin tulad tayo sa ating buhay at ang ating Panginoong Jesus na lumalakad sa tubig or walk on the water. Jesus walk on the water. Simulan natin ang ating pag-aralan sa hapon ito. Nung di pa natin napanood ang testimony ni ang ating kapatid nating kay Kristo na si Mica de la Cruz, na kung saan binahagi niya i-share ang salita ng Panginoon ay tungkol sa na lumalakad ang ating Panginoong Jesus sa lawa o sa tubig, na kung saan pahintulot na lumakat din sa tubig ang paborito niyang alagad na si Apostol Pedro sa tubig patungo sa kanya. Simulan natin ang kwento. Bibilisan ko po at para di tayo babagal. Ang talata sa Biblia na tumutukoy sa paglalakad na mahahalin tulad sa ating buhay pananampalataya ay matatagpuan sa Matthew chapter 14 verse 22 at 23. Sabi sa English, immediately Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of him to the other side while he dismissed the crowd. After he had dismissed them, he went up on a mountainside by himself to pray. When evening comes, he was there alone. But the boat was already a considerable distance from land, buffeted by the waves because the wind was against it. Basahin ko dito sa chapter 26 at 30. Sinabi dito, when the disciples saw him walking on the lake, they were terrible. It's a ghost, they said, and cried out in fear. But Jesus immediately said to them, take courage, this is it, don't be afraid. Lord, it is you. It's you. Peter replied, tell me to come to you on the water. Come, he said. Then Peter get down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. Yan ang tamang hinalitulad tayo sa buhay natin. Na ang ating Panginoon na lumalakad siya sa tubig. At ganoon din ang buhay natin na kagaya din tayo ni Apostol Pedro na lumalakad din tayo sa tubig patungo sa ating Panginoong Jesus. Ito ang tanyag na kwento kung saan si Jesus ay lumalakad sa ibabaw ng lawa o dagat at si Apostol Pedro ay humingi ng pahintulot na lumakad din sa tubig patungo sa kanya. Sa kanyang podcast na pinamagatang The Rescue Diaries sa Spotify at sa YouTube, ang ating kapatid kay Kristo at dating child star at asawa na ngayon ni Nash Aguas na si Mica de la Cruz o Marico ay madalas magbahagi ng kanyang patutuo o testimony ukol sa pag-alis sa takot at pagtitiwala sa tawag ng Diyos. Narito ang mga kapupulutan ng aral mula sa talatang ito na nakaugnay sa mga mensahe ng kanyang podcast. Ang mga kapupulutan ng aral tumingin kay Jesus, wag sa bagyo. Lumakat si Pedro sa ibabaw ng tubig habang ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Jesus.
Ngunit nang napansin niya ang malalakas na hangin at alon, siya ay natakot at nagsimulang lumubog sa buhay. Kapag mas nakapokus tayo sa ating mga problema at sakit, madali tayong malunod sa takot. Number 2, ang pagtitiwala ay pangangailangan ng paghakbang. Tinawag ni Jesus si Pedro na halika, kailangan nating iwanan ang ating bangka o ang sariling comfort zone upang maranasan ang himala at kapangyarihan ng Diyos. Number 3, agad na pagsaklolo ng Panginoon. Kahit nagkulang sa pananampalataya si Pedro at nagsimulang lumubog, nang sumigaw siya ng, Panginoon, iligtas mo ako, agad na iunat ni Jesus ang kanyang buhay, ang kanyang kamay at iniligtas siya. Walang humpay na ang biyaya ng Diyos kapag tayo ay humihingi ng tulong sa Kanya. Number 4 at huli, katiyakan sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Katulad ng ibinahagi ni Mika sa kanyang podcast, dumaan man tayo sa matitinding pagsubok sa kalusugan o emosyonal na kahirapan, ang presensya ni Jesus ang nagbibigay ng tunay na kapayapaan at kagalingan. Pagtatapos ng pag-aaral, ang paglakad sa tubig ay hindi patunay na tayo ay walang takot, kundi patunay na mas malaki ang ating tiwala sa nagsasalita kaysa sa ingay ng bagyo. Kung paanong iniligtas ni Jesus si Pedro at ang mga disipulo sa gabi ng bagyo, patuloy niya rin sinasagip ang bawat isa sa atin ngayon mula sa ating mga sariling bagyo ang buhay. Ang kailangan lang natin ay sumunod, tumitik sa Kanya at magtiwala na hindi niya tayo hahayaan lumubog. Nais mo bang talakayin natin ng mas malalim ang partikular na bahagi ng patutuo ni Mika, o may iba ka pang talata na mas natin suriin para sa ating debosyon. Katulad ng ating napag-usapan, katulad sa kanta ng ating napakinggan na Still ng Hillsong Worship na, When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you about the storm. Father, you are king. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. Dahil maging katulad din tayo kay Pedro na lumalakad din tayo na sumunod sa ating Panginoong Hesukristo, na lumalakad din siya sa tubig, na hindi tayo malulunod dahil malakas pa rin ang ating pananampalataya natin kay Kristo. Yan ang masasabi ko po, mga kapatid, mga kikibi, mga young adults, especially sa mga Kristiyanong kabataan, na maging kagaya tayo ng ating Panginoong Hesus, na lumalakad tayo sa tubig, na hindi tayo malulunod at matitigil ang bagyo at matutuloy tayo sa pagpunta natin sa ibang lugar na magbahagi din tayo ng salita ng Panginoon. Yan lamang po mga kapatid. And inuulit ko po, isang pinagpalang hapon po mga kapatid, mga kikibi, mga young adults at lahat ng mga Kristiyanong kabataan all over the Philippines and all over the world. Magkita tayo ulit sa susunod na aking pagbabahagi ng salita ng Panginoon sa susunod na linggo, na ating pag-usapan po sa bagong vlog ay tungkol sa pananampalat sa ating Panginoong Hesus. Ingat po and God bless us all po.